Magandang buhay mga bata! Sisimulan natin ang pag-aaral natin sa araw na ito. Bago yan, kamustahin muna natin ang bawat isa. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, Kamusta kayo mga bata? Yan, nasa bahay kayo lahat ngayon dahil na naman sa masamang panahon. Patuloy natin pag-pray yung mga kasama natin at yung ibang mga kababayan natin na maaring naapektuhan ng malakas na ulan. Pero tayo, mananatili muna tayo sa bahay para hindi tayo magkasakit. Okay po ba yun? Salamat! Ngayon naman, awitin natin ang pito-pito. Okay, anong araw natin ngayon? Tama, ngayon ay araw ng Martes. Kung ngayon ay Martes, anong araw natin kahapon? Tama ka ulit kung ang sagot mo ay Lunes. Kung Martes ngayon, anong araw natin bukas? Magaling! Kung ang sagot mo ay Miyerkules. Sabi nyo nga, ngayon ay araw ng Martes. Ngayon naman, awitin natin ang panahon. Pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw pa o maulan, pagpasok sa eskwelahan. Maaraw ang panahon, maaraw ang panahon, maaraw ang panahon, maaraw ang panahon. Tingnan ating at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw pa o maulan, pagpasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon, maulan ang panahon, maulan ang panahon, maulan ang panahon. Okay, anong panahon natin sa labas ngayon? Tama, maulan. Kapag maulan, saan tayo mananatili? Sa loob ng bahay. Paglalabas naman tayo, anong ating dadalhin para protection sa ulan? Tama, payong o bota. So, wag maglalaro sa tubig ulan ha, kasi may dala itong sakit, lalo na yung mga
baha sa labas, yung tubig sa labas sa mga daan. Kasi maaaring magdala ito ng sakit tulad ng leptospirosis. Ito ay sakit na galing sa mga ihi ng daga at basura. So kapag may sugat ka, maaari itong pumasok sa iyong paa, sa iyong sugat, at makakaapekto ito sa iyong kalusugan. Pwede kang magkasakit. Kaya iwasan lumabas at maglaro sa tubig, baha. Kumain ng masustansyang pagkain para tayo ay lumakas at laging nasa bahay lang. Okay po? Ngayon naman, umawit tayo at bunilang. Ngayon naman, magbalik-aral tayo sa pinag-aralan natin kahapon. Kahapon, pinag-aralan natin ang tungkol sa ating pamilya. Ano ang mahalagang natutunan natin tungkol sa ating pamilya? Tama, matuto tayong sumunod sa ating mga magulang at nakatatandang kasapi ng pamilya. Masaya ang ating pakiramdam kapag marunong tayong sumunod. Next po, pinag-aralan din natin ang hugis, tatsulok. Tatsulok kasi meron siyang tatlong sulok. Bilangin nga natin, 1, 2, 3. At meron din siyang tatlong gilid or corners or sides. 1, 2, 3. At sa pagdrawing or pagsulat ng hugis tatsulok, 2 linyang pahilis at 1 linyang pahiga. Sabihin nyo nga, hugis tatsulok. Sa English, triangle. Ito ang mga bagay na hugis tatsulok or triangle. Tatsulok na sign, hugis tatsulok na ruler, hugis tatsulok na hanger, hugis tatsulok na watermelon, hugis tatsulok na chips, hugis tatsulok na bandera or watawat, hugis tatsulok na bangka, at hugis tatsulok na pizza. Tatsulok, hugis tatsulok. Pinag-aralan din natin ang kulay, lila o violet. Ito mga bagay na kulay lila or violet. Paano kasi natin nabubuo ang kulay lila or violet? Tama, pag pinagsama mo ang kulay blue at kulay red, asul at pula, makakabuo ka ng kulay lila or violet. Sabihin nyo nga, kulay lila na bag, kulay lila na grapes, kulay lila na talong, kulay lila na octopus, kulay lila na upuan, at kulay lila na hot air balloon. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang mga gagalang na salita. Bago yan, awitin muna natin ang awiting po at opo. Po at opo. Ang mga mabubuting bata, gumagalang sa nakakatanda, sumasagot ng may opo, nagpapaliwanag
mga mabubuting bata, gumagalang sa nakakatanda, sumasagot ng may opo, nagpapaliwanag ng may po at opo, ng may po at opo, ng may po at opo. Paalam po. Ayan. So, narinig nyo sa awit ang magagalang na salita tulad ng po at opo. So, pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito na bilang kasapi ng pamilya, mahalaga na tayo ay magalang sa ating mga magulang at sa mga nakatatanda sa pamilya. Pag sinabing magalang, may nagpapakita tayo na binibigyan natin sila ng halaga. Okay? So, sa paggalang, meron tayong mga ginagamit na mga salita para maipakita natin na binibigyan natin ng halaga yung mga nakatatanda sa atin. Ito ay ang mga salita gaya ng po at opo. Kapag sumasagot tayo sa nakatatanda sa atin, katulad nila mama, papa, lolo, lola, tito, tita, mga pinsan na mas matanda sa atin, gagamit tayo ng po at opo sa pagsagot. Gumagamit din tayo ng salitang paki. Halimbawa, pakiusap po, pakikuha po. Pag meron tayong gustong hingiin or ipagawa, gagamit tayo ng magagaling na salita na may salitang paki. Halimbawa, pakiusap po, bigyan niyo po ako ng ganito. Or, pakikuha nga po yung baso ng tubig. Hindi mo pwedeng sabihin, kunin mo yon, di ba? Hindi, walang paggalang yon. So, gagamit tayo ng salitang paki. At pwede rin tayo magsabi ng maaari po ba or salamat po. Sa English naman, please. Lagi tayo masabi, please. Teacher, please. Pakibukas. O kaya, teacher, please. Ganon. Or mama, please. Laging may please pag meron tayong hingiin na pabor or ipapagawa sa mas matatanda sa atin. Pag hingi naman tayo ng permission, pwede yung may I. Sa English ng maaari po ba ay may I. Teacher, may I go out? Pag gusto niyo sa English sabihin. O kaya naman, pag may nagawa tayong hindi maganda, magsusorry tayo. Sorry po. Sa English ay sa Tagalog naman, paumanhin po. Ganyan. So ngayon, meron tayong mga sitwasyon at tingnan natin kung ano ang magagalang na salita na pwede nating sabihin or gamitin. Halimbawa, itong sa larawan. Anong nangyayari dyan sa larawan? Tama. Yung ate gusto niyang tulungan yung matanda na maglakad. Ano kaya ang pwedeng sabihin ng ate? Yan. Sa Tagalog, pwede niyang sabihin, maaari po ba kitang tulungan? Ulitin nga natin, maaari po ba kitang tulungan? Ganyan. Kung sabihin, tulungan kita. Hindi po. Maaari po ba kitang tulungan? Sa English naman, may I help you? Sundan nyo nga ulit si teacher sa English. May I help you? Yan. Yan ang magalang na salita na pwede nating gamitin pag gusto nating tulungan ng isang nakatatanda. Ito naman, ano nangyayari dito? Tama. Itong batang isa, wala siyang lapis. Gusto niyang manghiram. Ano kaya ang pwede niyang sabihin sa magalang na paraan? Tama. Pwede niyang sabihin, pag matanda, maaari po bang humiram? Kapag katulad mo naman bata, sasabihin mo, maaari bang humiram? Yan, sundan niyo ulit si Teacher Kim. Sa matanda naman, ano sasabihin natin? Maaari po bang humiram? Kapag kaklase naman, sundan niyo ako. Maaari bang humiram? Yan. Huwag mong biglang kukunin. Akin to.
Ganon. O kaya, pahiram, hindi. Sabihin nyo na maayos. Maaari bang humiram? Or, maaari po bang humiram? Sa English naman, may I borrow? Sundan nyo ulit si Teacher Kim. May I borrow? Yan. So, magsasabi tayo, magpapaalam tayo. Yan ay tanda ng paggalang. Ito naman, ano magalang na salita kapag binigyan ka ng isang bagay? Maaring birthday mo or basta ka lang binigyan dahil gusto ng isang tao magbigay sa'yo. Anong magalang na salita ang pwede mong sabihin? Yan. Kapag matanda, sasabihin mo, salamat po. Kapag kapwa mo bata or katulad mong bata, pwede mong sabihin, salamat. Okay? O, sundan niyo ulit si teacher. Salamat po. Isa pa, salamat po. Ganon. Next po sa English, thank you. Ganyan. Thank you. Okay? So, maaring magpasalamat hindi lang kapag binigyan ka. Kapag may ginawa sa'yo ang kaklase mo or nakatatanda sa'yo, pwede ka rin magpasalamat. Halimbawa, tinulungan ka niya. Yan, pwede mo sabihin, salamat classmates. Or kapag tinulungan ka ni mama mo, salamat po mama. Yan. Or halimbawa, nadapa ka, tinulungan ka ng isang matanda. Sabi mo, salamat po. Ganyan, laging may po. Sa English naman, thank you. Next po, dito tayo. Kapag gusto mo pang humingi ng pagkain, tapos malayo sa yung pagkain, ano pwede mong sabihin? Halimbawa, dito yung bata. Gusto niyang humingi ng cake. Malayo yung cake sa kanya. Anong sasabihin niya? Yan. Sasabihin niya, pahingi po ng isa pang pirasong cake. Or sasabihin, pahingi po ng isa pang cake. Kung sabihin, pahinging cake. Hindi ganun. Kailangan may po. O sundan niyo si Teacher Kim. Pahingi po ng isa pang pirasong cake. Ulitin natin. Pahingi po ng isa pang pirasong cake. Or, pahingi po. Ganon. Sa English, please give me another piece of cake. Ulitin natin. Please give me another piece of cake. Yan. Laging may please naman sa English. Next po, ay to. Nasira mo yung laruan ng kaklase or nasira mo yung gamit ni mama. Anong pwede mong sabihin? Sa Tagalog, paumanhin po kapag matanda, kapag kaklase, paumanhin, or yung lagi natin sinasabi sa English, I am sorry, or sorry po. Ganon. So, sundan si teacher. Paumanhin po. Isa pa nga. Paumanhin po. Sa English, I am sorry. I am sorry. Yan. So, yan ang mga magagalang na salita na pwede nating gamitin. Kapag tayo ay magalang, pinapakita natin na mahalaga yung isang tao sa atin. At isa pa, ang magagalang na salita ay kapag meron kang gusto maganda sa pakiramdam na nagpapakita tayo ng paggalang. Ngayon, tingnan natin may activity tayo sa araw na ito. Sabi dyan, ano ang angkop na magalang na pananalita sa bawat larawan? So, papakita ni teacher yung picture, tapos sasabihin nyo alin sa dalawa yung tamang salita or pangusap na pwede nating sabihin. O yan, tingnan natin. Number 1. Pag gusto mong tulungan ng isang matanda, anong pwede mong sabihin? Maaari po ba kitang tulungan? Or sa English, may I help you? O, salamat po, thank you po. Alin sa dalawa? Tama. Maaari po ba kitang tulungan? May I help you? Kung yan sagot mo, tama ka. Bigyan mo ang sarili mo ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Next po. Ayan. Ano nangyayari dyan? Binigyan ka ng regalo sa birthday mo.
or binigyan ka ng regalo, anong pwede mong sabihin? Maaari po ba kitang tulungan? May I help you? O, salamat po, thank you. Alin sa dalawa ang pwede mong sabihin? Tama. Kung ang sagot mo ay, salamat po, thank you. Yan ang magalang na salita na maaari mong gamitin. Very good. Bigyan natin ulit ang sarili natin na ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Next po. Yan, gusto mong humingi ng isa pang cake. Ano ang pwede mong sabihin? Paumanhin po, I am sorry, or pahingi po ng isang cake, or may I have a piece of cake? Alin sa dalawa ang magalang na salita na maaari mong sabihin? Tama. Kung ang sagot mo ay pahingi po ng isang cake or may I have a piece of cake? Bigyan natin ulit ang sarili natin ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Next po. Yan, gusto mo manghiram ng lapis or anumang gamit sa kaklase or sa kaibigan or sa nakatatanda. Ano ang pwede mong sabihin? Maaari po bang manghiram? May I borrow? O paumanhin po, I am sorry. Alin sa dalawa ang maaari mong sabihin? Tama ka ulit. Kung ang sagot mo ay, maaari po bang manghiram? May I borrow? Bigyan natin ulit ang sarili natin ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Next po. Ayan. Nasira mo yung laruan ng kaklase mo or kaibigan or may nasira kang gamit ng nakatatanda. Ano ang pwede mong sabihin na magalang na salita? Maaari po bang manghiram? May I borrow? Or paumanhin po, I am sorry. Ano sa dalawa ang maaari mong sabihin? Tama. Kung ang sagot mo ay paumanhin po, I am sorry. Yan ang magalang na salita na maaari mong gamitin. Bigyan natin ang sarili natin ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Very good po. So yan mga bata, no? Napag-aralan natin ang magagalang na pananalita na pwede nating sabihin sa bawat sitwasyon. Mahalaga na tayo ay maging magalang para maging masaya at maayos ang ating pamilya.